kinonstruct po yung basketball court po yan ni Mayor Rico Echeverri para naman po talaga sa kabataan at para sa Yun naman pala yun. kung meron man siguro pong na may mga hinihingi pong protection kung minsan para lang naman i-maintain yung electrical pigment ng basketball court, yung consumption ng electricity. Gustong bawiin ninyo yung construction, yung pagpapatayo? Hindi po, construction, maaari pong yung barangay nangyayari para po sa payment kabayaran po sa electrical bill. At saka sa gabi, pag sa gabi lang pala may ikunin, sa umaga walang bayad. Sa umaga, walang bayan. Sa gabi lang po, dahil sa ilaw. Ganun po ba yun, Mr. Russell? Yun na nga, yun na nga. But anyway, sabi naman ni Kapitana kanina, yung friendship mo, Tol Ben, pag-usapan daw na. Hindi kasi nagulat siya, sabi, Ben! Oh, yan. Sabi ko, Kapitana! Pag-aaralan daw niya. Para mabaligtad. Sige, Mr. Russell, salamat ha, sir. Okay. Sige. Sa pagbabalik ng pinakamatapang na palabas sa telebisyon, Kapitan na naman! Kapitan! Naghari-harihan ng agaw na ng bahay, abay pati kabuhayan kinamkam ang kanyang panakot, ang baril na laging nakasoksok sa kanyang bewang. Titisa naman natin yan, yung kanyang kayabangan. Mamaya, live. Sa modus, alok na negosyong siguraduhin totoo dahil ang nabuko naming modus, kakaiba ang tawag sa kanila, Jumbo Hotdog Guy. Ang kanilang diskarte, alamin. At sasaluduhan natin ang Black Pencil Project sa bawat isang lapis, tulong sa mga estudyanteng masigasig mag-aral. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5. Pasok na sa Real Men's World ng Colt 45. Mula sa beer na pinakamalakas at pinaswabe pa ang tama. Ito ang mundo mo. Colt 45. Strong beer for real men. Sa Caloocan City, may isang panaderya kung saan patok ang tinapay na paninda. Muro lang ang bentahan doon, apat na piso isang balo. Pero paano kung malaman mo na ang tinapay pala nila inihanda ng mga bata? Walang protection sa katawan, minsan nakaugat pa. Kung bawal ko apat ang pagkain, nakahalin yung tinapay. At ang mga sangkap sa pagluluto, kadiri sa panlasa. Walang takot mo na ilalagay. Nakatambay na mga damo sa ibabaw ng tinapay. Bibili ka ba sa panaderyang nakakasuka? Walang protective equipment. Tutok Tulfo. Sabado, pagkatapos ng Real Confession sa Sabado Panalo ng TV5. And now, back to T3 dito sa TV5. Bayan ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman, walang kinikilingan. Mga tol, sagat sa butong pagiging abusado nitong si Barangay Chairman Danilo Comendador ng Barangay Kabuye, Kabuyaw, okay, Kabuyaw, Nagkarlan, Laguna. Ayon kay Dante Austria, isa siya sa nasampulan ng power trip ni Cap sa kanilang lugar. Pinalaya siya ni Cap sa pabahay na bigay sa kanila ng mga biktima ng bagyong Ondoy. Bukod dito, pati ang sewing machine na bigay sa kanya sa ilalim ng livelihood program ng gobyerno, inangkin din. Dagdag pa rito ang palagiang sukbit. Ayan, sukbit na ba rin ni Cap? Na-expire naman pala sa lisensya at ginagamit sa pangbabanta at pang-abuso. Talagang ito si Kapitan, grabe talaga. Kaya dito si complainant natin para ipaliwanag yung ginawang pang-abuso sa'yo. Bossing, magandang hapon. Magandang hapon. Anong klase mga pang-abuso ginawa sa'yo ni Kapitan? Bali po sir, kinuha niya po yung livelihood assistant ko. Okay. Tapos, after niya pong makuha yun, pumunta po ako dun sa DSWD sa Nagkarlan po. Bali, kumuha po ako ng certification for releasing. Nakakuha po ako. Okay. Ibinigay ko po yan kay Kapitan. Subalit di po siya naniniwala. Sinasabi po niya sa akin na gawa-gawa ko lang daw po yan. Ito, pwede naman yung i-verify. Meron naman dito address at pangalan ng pumirma. Hindi po siya nakikipag-usap kay May certificate pa dito na ina-awardan siya ng lupa, bahay, at saka yung makina. Kabuhayan, MSWD, sa munisipyo. Pero ang ginawa ni Chairman, kinamkam, kinuha. Yung makina, kanina binigay makina? Sa akin po yun. Pero kinuha, nasaan ngayon? Nasa barangay po, pinagagamit po niya doon sa mga kabarangay namin. Pinapagamit sa mga kabarangay? Paano po kung masira yung bahay? Hindi na po ako nakatira doon kasi... Agaw bahay? Agaw bahay. Dati po yung sinasabi dati may akyat bahay, may agaw bahay. Agaw bahay. Ay, meron ako. Eto, sige, para sa agarang aksyon, sa reklamo ito, makakusap natin si
Generoso Komendador, ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Nagcarlan, Laguna. Magandang hapon po, sir. Generoso Komendador, ang Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Nagcarlan, delayed reaction. Magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, pwede ba pakipatay po yung inyong monitor muna, sir, yung sound? Okay. Okay. Salamat, sir. Sir, ano po may tutulong nyo dito sa reklamo, sir? Patayin mo daw. Oh, patayin. Patayin muna. Yung Patay mo daw. Okay, sir. Ano po yun? Ito pong reklamo po, sir, ni Mr. Dante Austria. Ano po matutulong nyo? Sir, ang pinakamaganda po niyan, papuntahin niyo po sa akin at sasamahan ko po siya sa Office of the Mayor, pati DSWD, atin po ipatatawag. At doon po natin sila paghaharap-harapin para doon po ma-resolve yung problema niyang yan. Okay, anong pangalan ulit ni Chairman? Danilo Komendador. Komendador. Teka muna, kamag-anak mo ba yun si Komendador, Bossing? Opo, wala naman pong problema kung kahit kamag-anak ko siya. Hindi naman tayo kumakampi kung sala o kung ano po yung tama at naaayon po sa talaga sa batas. Di yun po ang ating ipasusunod. Hindi naman po porke Komendador ko actually, dapat, sir, ang kakausapin namin si Chairman, kaso yung kamag-anak mo, napahagang buntot, tayo po makipag-uusap. Okay. Baka naman po, hindi, kasi may tubigan yun, baka nasa tubigan, kaya hindi nyo makontak. Nagsasaka. Okay. So anyway, sir, sasamahan niyo po sa Mayor's Office, itong si Mr. Austria, para pagharap-harapin sila upang mabawi na po. Actually, sa MSWD po, mabawi na po yung makina at mabigay sa kanya ulit yung pambahay. Para doon po sila magkaintindihan sa harap ng aming punong bayan kung ano yung dapat solusyon o dapat mangyari din sa problema niya. Pero kung para sa inyo, sir, ano po dapat ang magandang nangyari sana? O ano sana ang dapat magandang ginawa ng kamag-anak ng kadugo mo? Hindi ko po kasi alam talaga yung pangyayari niyan. Hindi sana dapat ay na-actionan niya na kagad kung ano man yung suliranin para hindi na po umabot yan. Sige. Ganito siguro, mga generoso. Ang pinakamaganda dyan, ang mangyayari ko kasi dito, kinuha niya yung sewing machine nito, yung makina nitong tao, at saka pabahay, parang inalisan niya na ho ng kabuhayan yung tao, kabuhayan niya ho yun Mukhang hindi yung tama. Kung may utang man itong tao, marami ho pamamaraan para singilin itong tao, pero wag mo alisan ang kabuhayan dahil yan ho papatayin niyo ho yung pamilya. Ang pinakamaganda siguro, mga generoso, ganito na lamang, ano po? Pero hindi po ako yun, yung Alam ko. Kasi parang ako na yung ina-actual. Ganito nga, kaya nakausap ko kayo. Bukas na bukas. Biro lang yun, biro lang. Kausapin niyo ho yung kamag-anak ninyo, sabihin mo, pare o tol, pinsan, bayaw, i-release mo na yung makina ng tao, request ng titre, pati yung bahay niya, at saka na natin resolbahin yung ibang problema. Baka po pwede, kaya ba yun? Dahil ikaw yung presidente ng inyong liga ng barangay. Maghanapin ko po sila para Okay, so sige, Mga Generoso, thank you. Sige, buksan mo yung TV mo, lakasan mo na. Pwede mo lakasan TV. Salamat po, salamat. Lakasan mo na ang TV, ha. Thank you. Okay. Bukas, sasamahan ka namin sa Mayor's Office mismo. Para tapos dali mo itong mga papeles, maayos na natin ito. Saka balita mo sa amin, kung hindi binigay yung makina, dahil sabi nito ni Mang Generoso, bibigay daw Sabi niya gano'n. Pag-usap-usapin daw. Mag-usap-usap. Sa Mayor's Office bukas. Alright. Okay. Sa pagbabalik ng T3 sa modus, bagong modus na mga loko-loko sa Bulacan, aming nabisto ang kanilang panggogoyo gamit ang hotdog at ham. Abangan! Mga awiting sinulat para sa mga loko-loko tabusado atid sa atin ni Teddy Cantatero. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5. OMG! Oh my gin! Look under the seal ng Ginebra San Miguel at under the cap ng GSM Blue and get a chance to win instant prizes! Oh my gin! What are you waiting for? Gino ba na? Ang susunod na mahuhulog sa Bitag. 4 na bahay sa GMA Cavite ang pinag-iinalaang sentro ng kalakalan ng iligal na droga. Nang makumpirma ng PIDEA surveillance simultaneous drug raid, ikinasa
saksihan ang isang maaksyong edisyon ng Bitag, Biyernes alas 10:15 ng gabi sa TV5. And now, back to T3 dito sa TV5. Ng bayan, ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman, wala. Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay, modus. Ham at hotdog ang alok ng kumakatok sa mga bahay-bahay. Nagpapakilalang empleyado ng sikat na kumpanya ang Honghang Restapador. Bago kayo kumagat sa mamantikan niyang pananalita, alamin muna ang isa niyang racket. At racket to ng sindikato. Ang mga Dorobo may bago na namang estilo, pati pangalan ng isang kilalang kumpanyang ginagamit nila sa panloloko. Si Claire, pinakalang hulog ng langit ang lalaking kumatok sa kanyang gate. Nagpakilala itong Victor de Mesa, sales agent daw ng kumpanyang Pure Foods. Ang alok ng mokong, negosyong hotdog at ham sa puhunan 10,000 piso lang. At ang kita 50% sa bawat plastic ng produktong maibebenta niya. Sa alok ng manggogoyo, agad kumagat si Claire. Nagbigay nga kagad ako ng 10,000 kasi sabi nga, i-deliver din kagad yung mga produkto kasama yung freezer. Nag-iwan pa nga ng sample ng 2 kilong hotdog. Pero matapos makapagbayad ni Claire kay Victor, hindi na raw nagpakitang unggoy. Agad dumiretso ang pobreng si Claire sa Giginto, Bulacan Police Station para magpablatter. Dito natuklasan niyang hindi lang pala siyang nabiktima. Napaniwala niya ako kasi naka-uniform siya tsaka naka-ID siya. May itsura siya. Ang tanggapan din ng Pure Foods Company, kinumpirmang hindi konektado sa kanila ang bogus na si Victor de Mesa. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa ganitong estilo ng panloloko. Huwag magpasilo sa alok ng malaking kita. Kung ang mag-aalok sa inyo hindi nyo kakilala, mag-ingat. Narito ang kontra-modus tips. Una, anumang alok na negosyo na magmumula sa hindi nyo kakilala, huwag basta maniwala. Kumpirmahin agad kung konektado siya sa kumpanyang nire-representa niya. Pangalawa, huwag na huwag magbayad kung hindi mo kumpirmado ang legalidad ng inyong transaksyon. Kung gusto mong magnegosyo, kailangan wais ka ng hindi ka mautakan at magoyo. Sinabi nga pala yung mga presidente ng Homeowners Association doon sa basketball, hindi raw importante talaga masyado yung sa rental. Ang importante pala doon, kung sino dapat ang mag-manage doon ng basketball court. Yung tatanungin kay Chuberry, sino may karapatan. Kasi yung homeowners, sa kanila daw yung dapat responsibilidad na i-manage yung basketball court. Bakit sa loob ba ng subdivision? Pero meron silang encumbrance, meron silang hindi nabayaran na tax, parang inassume na ng gobyerno. So ngayon, ang ginagawa naman ng lokal na pamahalaan, parang for electricity, para sa gabi ma-continue yung maintenance, nangungulekta sila. Pero kwento na yun kasi may mga subdivision toll din na yung homeowners ikakaltas sa association dues. Pag naglalaro yung mga residente. Parang sinurrender na ata nila. Anyway, si Mayor Echeverry Afternoon. Echeverry Afternoon. Tutulong. Tingnan natin. Bago tayo magtapos mga tol, kumusta na natin ang mga balitang abangan nyo sa aksyon? Miss Cherry, anong malaking balita ngayon? Yes, Mr. B. Alam mo ang musyon para bawalan yung pagbawal. Yan ang aksyon ngayon ng kampo ni GMA. Dapat na raw pagbawalan itong si Secretary Laila de Lima sa pagsuway sa utos ng Korte Suprema. At eto pa, si GMA naman daw mismo ang may pakana nitong Department Circular na ginagamit ni de Lima laban sa kanya. At si Pinoy tila no comment muna sa gusot sa TRO. Sa Action Sports naman, na-dethrone si Pacman sa pagiging pound-for-pound king ng ESPN. So sino kaya ang pumalit sa kanya? Yung po abangan natin, maya-maya lang, pack up na raw kayo dyan para aksyon naman. Salamat, Jerry Mercado. Susunod na po ang aksyon. Huwag po kayong BB2. Yan ang 30 minutong aksyon na mismo. Daghang salamat sa inyong paminong pagtanaw sa amo dire. Ako po, Salamat Tulfo. Ay, magandang gabi. Salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Muchas gracias, buenas noches, Sambuanga, Basilan, Iholo. Ako naman po si Erwin Tulfo para sa inyong mga reklamo. Tumawag lang po sa T3 hotline 0918-933-T3-T3 o 0918-838-383. Hanggang bukas mga kapatid, iiwan na namin sa inyo si Teddy Cantotero. Ito ang pader ng serbisyo publiko, T3. Ang bunga, iba!